Nito pong linggo ay naging viral ang balita matapos na i-highlight ng Coin Bureau ang isang report mula sa Vanir Assets. Dito ipinakita na si Swift na siyang gulugod ng global interbank messaging ay gumagalaw na papunta sa blockchain integration. Ang usapan ay mabilis na kumalat dahil nakatutok ito kay XRP at saka HBAR bilang dalawang malalakas na kandidato para baguhin ang future ng cross-border payments. Ang mga tao ay sabik dahil si Swift ay hindi po basta ordinaryong kumpanya. Siya po ang matagal nang ginagamit ng mga bangko sa buong mundo para makapagpadala ng mensahe at impormasyon sa international payments. Kaya ang pagpasok po ng pangalan ni Swift sa usapan kasama sina XRP at HBAR ay agad na nagpapataas ng hype. Kapag narinig ng investors na pwedeng makipag-partner si Swift, madalas na nagkakaroon po ng pagtaas ng presyo dahil lumalakas ang kumpiyansa ng market or market confidence. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan, bakit po mahalaga ang blockchain shift na ginagawa ng Swift ngayon? Ayan, itong si Swift ay nasa gitna ng pinakamalaki po niyang technical upgrade sa loob ng maraming dekada. Ito po ang migration papunta sa ISO 222 standard. Ang bagong standard na ito ay mas detalyado at machine readable, kaya mas madali ang interoperability sa buong financial system. Target na matapos po ang MT-ISO coexistence phase sa November 2025. Ibig sabihin, hindi lang basta nag-a-update si Swift ng kanyang sistema. Naghahanda na rin siya para sa integration ng tokenized assets at saka digital currencies. Kapag natapos po ang transition, posibleng mas madali na para sa mga blockchain projects tulad ni na XRP at HBAR na direktang kumonekta sa global banking system. Yan, pagdating po sa market impact, ang balitang ito ay nagbibigay po ng anticipation na baka si XRP or si HBAR ay maging bahagi ng susunod na era ng international settlements. Maaari itong magdulot ng speculative buying sa dalawang coin habang papalapit ang November 2025 deadline. Ngayon ay ano po ang papel ni na XRP at saka HBAR sa ISO 222 framework? Si XRP Ledger at saka si Hedera Hashgraph ay pareho pong tinuturing na compatible sa ISO 222 style data. Hindi ito simpleng cosmetic feature. Kapag compatible ka, mas mabilis po ang integration at mas mababa ang friction para sa mga institution na gustong gumamit ng blockchain settlement. Si XRP ay matagal na pong nakatutok sa instant settlement at liquidity provisioning. Siya ang gustong gamitin ng Ripple para maresolba ang problema ng pre-funding sa cross-border payments. Kaya kung ang isang bangko ay may shortage sa liquidity, si XRP ang pwedeng gamitin bilang tulay para agad makapag-settle ng halaga. Si HBAR naman, ayan, siya po ay may ibang estilo. Ang kanyang hash graph consensus ay nagbibigay po ng mabilis na throughput at predictable fees. Bukod dito, may governing council po siya na binubuo ng mga kilalang global corporations. Kaya mas enterprise level ang dating ni HBAR. Hindi lang siya nakatuon sa payments, kundi pati sa tokenization, supply chain tracking, at saka micropayments. Kaya ang market impact po nito ay ang pagkakaroon ng dalawang project na parehong ISO 222 ready ay nagpapataas ng kompetisyon. Kung makuha ni XRP ang spotlight, aasahan ng market ang rally sa presyo nito. Kung mas piliin naman
ang modelong hawak na H-bar, pwedeng siya naman ang sumipa. Ngayon ay ano ang mga eksperimento na ginagawa ni Swift sa ngayon? Maraming nag-aakala na karera agad ito kung sino ang pipiliin ni Swift. Pero base po sa mga public trial, mas malawak ang tingin ni Swift. Nagsasagawa po siya ng mga experiments sa tokenization at multi-chain interoperability. Sa madaling salita ay tinitingnan niya kung paano po gagalaw ang tokenized assets across both permissioned at saka public blockchains. Malaga ring malaman na wala pang ini-endorso itong si Swift na isang token lamang. Ang ginagawa niya ay pag-aaral kung paano po gawing compliant at interoperable ang iba't ibang blockchain. Kaya pagdating po sa market impact, ang ganitong neutral na approach ay nakakapigil sa sobrang speculation. Pero sa kabilang banda, bawat announcement ng trial ay nagiging trigger para tumaas ang presyo ng coins na kasama. Kaya habang walang malinaw na winner, pwedeng sabay na makinabang sina XRP at H-bar sa hype. Ano po ang tinitingnan ng mga institution bago po sila mag-decide kung sino ang gagamitin? Yan, hindi lamang po technical speed ang mahalaga para sa institution. Mayroong ding regulatory clarity, governance structure, at saka cost model na isinasaalang-alang. Kung sa XRP ay mabilis pero may issue sa regulation, maaaring magdalawang isip ang ibang bangko. Kung sa H-bar naman ay stable at may malalaking companies sa council, maaari itong mas maging appealing sa long term. Ang market impact po nito ay ang regulatory clarity ay isa sa pinakamalaking driver ng presyo. Kapag mas naging malinaw ang legal status ng XRP, mas lalakas ang posibilidad na siya ang piliin ng mga institution. Kung hindi, posibleng si H-bar ang mas makinabang. Ano po ang susunod na mangyayari sa laban na ito? Ayan ang usapan po na pinasiklab ng Coin Bureau ay nagpapakita lang na mataas ang anticipation sa susunod na galaw ni Swift. Yan, check po natin yung pinost dito ng Coin Bureau. Ayan, Swift to choose Ripple or Hedera. Ayan, alin kaya ang pipiliin daw ng Swift? Si Ripple or Hedera? Kasi Vanner Asserts reports that Swift is working to bridge traditional finance with blockchain, highlighting XRP and H-bar as leading contenders in the global payment space. Ayan. Ang tanong kung pipiliin ba si XRP or si H-bar ay naglalantad ng kani-kanilang lakas. Si XRP po ay nakatutok sa liquidity at settlement efficiency. Si H-bar naman ay nakabatay sa governance at enterprise model. Pero sa totoong buhay, hindi lang isa ang mananalo dito. Ang pangunahing mission po ni Swift ay interoperability. Malaki po ang tsansa na parehong si XRP at si H-bar ay magkakaroon ng papel sa global payments system. Ang mahalaga, malinaw na ngayon na ang blockchain ay hindi na experiment lamang kundi seryosong technology para baguhin ang galaw ng pera sa buong mundo. Kaya ang market impact po nito ay dahil hindi isa lang ang mananalo, posibleng magtulungan ang dalawang project para magdala ng liquidity at enterprise adoption. Ito ay magbibigay po ng mas matagal na stability at growth sa parehong coins. Ayan. At bilang panghuli, para sa akin, ang pagkakasama ni na XRP at H-bar sa usapan ni Swift ay napakalaking bagay. Parehong may kani-kanilang lakas at parehong may posibilidad na maging mahalagang bahagi ng future payments system. Ang pinakamahalagang punto dito ay ang pagbabagong ginagawa ni Swift.
Kung ang isang higante tulad niya ay nagbubukas na ng pinto para sa blockchain, siguradong mas marami pang institution ang susunod. Kung ako ay titingin bilang crypto investor, makikita ko na magandang bantayan ang developments ni Swift hanggang sa November 2025. Ito ay magiging turning point hindi lang para kay XRP at HBAR, kundi para sa buong industriya ng blockchain at digital assets. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.